Hello guys, good morning. Ayan, welcome to my today's vlog. Ayun nga nun guys, magawa tayo ng ating iinumin para sa ating parang uubuhin ako. Tsaka yung ilong ko parang yung may tumutulo na parang tubig. Kaya ito ang gagawin natin. Lalaga natin siya onions, garlic, ginger, and kalamansi guys. Yan, paghaluin natin yan. Dahil, tapos ilalaga natin. Tsaka natin inumin ng 3 beses sa isang araw. Ayan. Gasan muna natin ang ating ginger. Nakita ko lang din to sa Facebook guys, mga kalode. Susubukan natin. Wala namang mawawala sa atin kung subukan natin. Kasi wala din namang side effect. Kasi herbal naman. Kaya, pag may makaramdaman tayo kung di man gaanong grabe, i-try muna natin sa herbal. Kasi mga kalode, nakatakot din ko minsan yung mga medicine, lalo na pag hindi resita ng doktor, nakakasira din ng ating mga part ng ating organs. Kaya kung mayroong herbal muna tayo. Try muna natin sa herbal. Kasi alam naman natin hindi naman talaga yung naramdaman natin eh. Mga ganito lang kung tawagin sa amin yung siguro tawag sa Bisaya, yung subaw. Kasi maga ko naligo, alas 4. Naligo ako alas 4, tapos pagka alas 5:30, lumabas yung mga kumari ko. Sumama ako, nag-ikot kami dito sa lugar namin, sa loob ng village, Sunshineville. Ngayon parang natuwa ako ba sa silak ng araw. Nagbilad ako. Nabasa pa yung buhok ko. Ayun, habang naglalakad kami doon ako sa initan na daan. Siguro na ako sa init. Kasi nakalimutan ko na bago akong paligo kasi bawal mainitan yung ulo ko. Kalimutan ko. Kasalanan ko rin. Yan. Inagpainit ako. Kaya ngayon maligo na naman ako pagkatapos ko nito. Maligo na naman ako. Aga kasi ako naliligo. Patapos kong maglaga nito, maligo na naman ako. Aking kalamansi 3 piraso na lang. Naubos. Nilagay pala sa pamangkin ko doon sa pork chop kagabi. Pero okay lang to. Lalaki naman siya. Dapat nga lemon. Ito na guys, ang aking mga pinaghalo-halo na sangkap. Ipakuluin na natin.
Ilagay na natin sa ating ito. Subaw talaga to. Ngayon, lagyan na natin tubig. Yan guys. Para siyang juice guys, oh. Ganyan ang kulay niya. Kaya may natira pa kahapon. Ganito lang, kahit ganito karami guys, inumin. Mas maganda daw uminom ng di pa nakain. So, inumin natin. Ayan. Yung kahapon ko pa itong nilaga mga kaluli. Kahapon. Ng umaga. Medyo pait siya kasi yung buto ng kalamansi. Yung buto ng kalamansi. Yun ang nakapagpapait doon. Herbal muna tayo. Yan. Pagkakulo nun, pwede na tayong maligo. Hindi muna ako maligo habang hindi pa nakulo yun kasi baka mamaya yung kuryente. Takot ako kasi may nasunog lang dito. Sa amin, kuryente daw yun na pabayaan nakasaksak. Kaya takot ako. Hindi ko talaga iiwan muna pag may nakasaksak na gamit. Yung lababo ko dito guys, sa kabila, ito yung mga dekorente ang gagamitin dito. Rice cooker, initan ng tubig, kalan na yung electronic. Ayan. Pero hindi man kami gumagamit sa kalan na electronic. Hira lang. Pag busy yung kabila, yung sa kalan na gasol, yun, dito ako nagagamit. Pero kung hindi busy, doon talaga kami nagluluto sa gasol mga kalodin. Hindi dito. Kaya ang binabayaran kong kuryente dito, nasa mga tag 200 plus lang. Ang baba
Minsan nga, may time, wala nga lang ako. Malis ako kaya yung binayaran ko 10 piso lang sa kuryente. Yan, kumulo na. So, tanggalin na natin at tayo maligo na. Kaya, yan. Maligo na tayo. Hanggang dito na lang ang aking today's vlog. Kasi maligo na ako. Dahil para maano siya. Baka sa init lang to dahil nga nung nainitan ako. Kaya iligo ko na para hindi na talaga siya tumuloy ng sipon. Parang yung dito ko, nangangati, kati. O kaya baka yung allergy ko na naman to. Kasi nag-umpisa to nung isang araw kasi may daing pa akong natira galing sa Leyte. Dala ko. So, niluto namin. Inulaman ko siya ng morning breakfast. Nag-breakfast kami. Ayun, inulaman ko. Nang tanghali, may natira pa kasi ganito. Hinati ko sa breakfast. Kinain ko yung kalahati din. Nang lunch time na, sabi ko may daing pa. Ang hinayang akong itapon, mga kalodi. Inubos ko yung kalahati nung daing. Kaya, ayun. Doon to nagumpisa. Parang nag-ano na yung lalamunan ko. Katapos yung ilong ko parang parang may kumakati-kati na. Sabi ng doktor, pag gano'n na daw ang naramdaman ko. Tapos yung tenga ko hanggang ngayon, may kumakati-kati siya sa loob. Hindi siya matanggal kahit anong ganun mo, linis mo. Hindi siya matanggal kasi sign daw ng yung allergy ko. Kaya mamaya pag nandyan pa rin to, inuman ko na siya ng Cycas. Pang anti-allergy. Para matanggal. So, hanggang dito na lang. Ayan, kumulo ng aking pinakulong herbal kaya maligo na tayo. Nagdala pa ng yaya pa. Sige, hanggang dito na lang. Please watch my video. Like, comment, and share. Thank you so much sa lahat ng manood at please support my video by sending of digital gifts. Ayan. Star, yes. Star. Digital star. Kasi may mga star na hindi naman dapat isend. Ayan. Pang Christmas lang na star. Hindi yon. So, hanggang dito na lang. Ayan. Merry Christmas sa ating lahat and advance Happy New Year. At santulog na yun ay santulog na lang. New Year's na bukas ng gabi. So, kayo ba? Siguro yung iba dyan, ang dami ng handa. Pero ako wala. Mamaya mamimili ako. Kasi pupunta kong ngayon. Palengke. Ngayon ako kasi bukas karne na lang. Kasi magsikipan na bukas sa palengke. Hindi na ako pupunta bukas kasi may nagpa-reserve na ako ng karne dito sa aming suki dito sa labas. Nagpa-reserve na ako ng karning baka tsaka yung crispy pata. Yun lang ang ko tapos yun mag-ihaw daw ng isda. Bangos hindi ko alam kung ano iihawin nila. Tapos walang chicken. Wala kasi hindi talaga naghahanda ng chicken pag New Year's mga kalodi. So depende yan sa ating paniniwala. Yun yan sa kasabihan ng inchik, no? Lilipad o pag prutas daw gugulong yung lalayo yung mo yung grasya.
pag isda naman, siyempre sa ilalim ng tubig, lulubog daw yun. Lulubog yung grasya mo. Ipag ano naman yung kambing, mabilis daw tumakbo yun, itatakbo daw yung grasya mo. Patalastas ano. Tapos, pag yun namang ano ba yung tawag dito? Pag karning baboy, madulas ba yun? Kasi mataba, di ba? Dudulas, lalayo din yung ano mo. Kaya mabuti pa daw wag na maghanda para sure yung grasya na sa iyo at hindi maubos pira mo dahil hindi ka naghanda eh. Yun yung kasabihan niya para yun sa mga tao na no, korepot. Yan, isa lang kasagot doon. Huwag ka na maghanda. Oh, yan. Tago mo na lang yung panganda mo para sure, yayaman ka dyan. Hindi, minsan lang naman to sa isang taon. Yung Pasko at saka bagong taon. Ayan. Kaya kailangan natin magluto kahit wala tayong kasama sa bahay. Malay mo may darating. At saka yung anak ko baka pumunta dito ng 1. Kasi pwede naman iiwan niya yung bagong panganak, iwanan lang ng pagkain. Ayan. Dalhin lang yung dalawang makukulit kong mga apo na ng aking mga apong lalaki. Kasi malalaki na sila siyempre. Mabinat pa yung mami nila pag iniwan. Inanuhan ko na nga yung anak ko, yung daddy nila na wag hayaan baka lumapit sa nanay, dagan-daganan yung nanay. Mabinat. Mahirap mabinat mga kalode. Yun ang mahirap yung binat. May taga sa amin na doon na dyan sa binat, nagkasakit, hindi na nabinat lang daw yun. So, takot ako mabinat. Yung mga manugang ko. Siyempre, mga mahal natin sila. Kung gaano kamahal natin ang ating anak, ganun din ang ating mga manugang. Mahal natin pareho. Yan. Ayan. So, ako, hanggang dito na lang. At ako'y maliligo na talaga dahil alas 5 na guys. Pasado alas 5 na. So, okay, bye-bye. Nakapag-thank you na ako ba? Once again, thank you so much mga kalodi. Thank you. And ayan, God bless us all. I love you all guys.